mag-start na po tayo. Isang masaya at mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ba ay masaya? Amen. Sige po, malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. And welcome po sa ating gawain sa lugar na ito. And welcome din po natin ang ating kapatid, si Sister Lita po, Lita Manansala, kasama po ang kanyang mga apo. Welcome po sa ating gawain. Amen. And tunay nga po ang isang biyaya ang pagkakataong ito na tayo po ay magkakasama-samang muli upang purihin, sambahin at pasalamatan ang ating Panginoong Diyos. Amen po. So anuman po ang ating pinagdadaanan, may kagalakan man o pagsubok, ibigay or ilagak po natin lahat sa Kanya sapagkat siya lamang ang ating sandigan at lakas. Amen po. So anuman po yung mga pinagdadaanan natin na mga pagsubok, mga problema, ibigay po natin lahat kay Lord. Dahil siya lamang po ang makakasagot po ng lahat ng ating mga problema, ng ating mga pagsubok. Amen? So handa na po ba tayong maranasan ang presensya ng ating Panginoon? Amen. So kaya naman, ihanda na po natin ang ating puso at isipan sa pagsamba at upang maranasan po natin ang presensya ng ating Panginoon. Amen. So, upang simulan po natin ang ating gawain, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo at basahin natin ang salita ng ating Panginoon dito po sa Lucas chapter 9 verses 57 to 62. Sabi po dito, samantalang naglalakad sila, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Sinabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." Amen po. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon at inaanyayahan ko na po ang ating kapatid para sa pangunang panalangin. Hello. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po yumuko at sama-sama po tayong manalangin. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Panginoon namin Diyos, na makapangyarihan sa lahat, kami po, Diyos, ay nagpapasalamat na pinagkalooban niyo po kami ng panibagong umaga, O Diyos, upang kaming lahat na narito, O Diyos, ay sama-samang sasamba at magpupuri sa iyo. At itataas po namin, O Diyos, ang iyong dakilang pangalan. At ang bawat isa sa amin, O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy niyo pong pag-iingat sa amin. Marami pong salamat, O Diyos, sa lahat ng biyaya na inyong pinagkakaloob, O Diyos. Ano ang pong aming tinatangkilik sa ngayon, O Diyos, ito ay galing sa iyo. Kaya dapat lamang po, O Diyos, na kami lagi magpasalamat sa iyo sa lahat ng biyaya na aming natatanggap na mula sa iyo, O Diyos. O Diyos, dalangin po namin ang bawat isa sa amin ay inyong linisin ang aming mga puso, ang aming isipan, upang sa umagang ito, O Diyos, maging karapat-dapat po kami sa pananambahan. Patawarin niyo po ang bawat isa sa amin kung ano man po ang aming nagawang pagkukulang
o pagkakasala, O Diyos. Patuloy po, O Diyos, sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming buhay pananampalataya. O Diyos, dalayan po namin na lagi namin isuot ang baluti ng iyong katwiran, O Diyos. Ang iyong mga banal na salita, O Diyos, ay lagi namin ipamuhay sa araw-araw. Ganon din po, O Diyos, lagi namin dala-dala ang kalasag ng katwiran at ng kabanalan sa aming pamumuhay, O Diyos, upang anuman pong tukso o kasamaan na lumalapit sa amin, O Diyos, meron po kaming pananggalang, O Diyos. Ikaw, O Diyos, ang laging mantabay sa amin, dahil po, O Diyos, kung kami magpatuloy sa kasalanan, ito ay aantong kami sa kamatayan, O Diyos, espiritual. At ang kaloob mo, O Diyos, ay buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan po ng aming Panginoon Jesucristo, ay siya ang aming Panginoon at tagapagligtas. Kaya, O Diyos, bilang mananampalataya, pagsumikapan po namin na huwag na muling magkasala habang kami nabubuhay, O Diyos, dahil kami ay pinatawad mo na mula nung, O Diyos, na napako sa krus ang iyong buktong na anak, ang aming Panginoon sa Kristo, na tinubos kami doon sa krus, O Diyos. Kami lumaya na mula sa kasalanan. Kaya, O Diyos, ipamuhay namin ang iyong kalooban. Makita nila sa aming pamumuhay sa araw-araw ang kababaan loob, O Diyos, may respeto, may pag-ibig, at higit sa lahat, O Diyos, mapagpatawad sa taong nagkakasala sa amin, O Diyos. Lord, dahil po namin na patuloy lahat po ng magagamit sa umagang ito, O Diyos. Inyo pong pagpalain, O Diyos. Ganun din po, O Diyos, kami lahat na tagapakinig dito sa panambahan na ito. Pagpalain mo rin po, O Diyos, lalo na ang iyong anak na magdadala sa iyong banal salita, ang aming butihing pastor po, O Diyos, na magsasalita dito sa harapan, na magsisilbing kalakasan ng bawat salita na lalabas sa kanyang bibig, na aming ipamuhay sa aming araw-araw na pang-espiritual na buhay. O Diyos, makikita nawa ang aming kapwa na kami ay magsilbing ilaw upang sila man po, O Diyos, ay lalapit sa iyo. Maraming salamat po, O Diyos. Lahat po ng aming gagawin sa umaga ito ay aming pinagkakatiwala sa iyo, O Diyos. Kaya, Lord, pagkalam mo ang kapayapaan, ang kagalakan na mumula sa iyo, O Diyos. Patuloy ka namin sasambahin, pupuriin at itataas. At samahan mo po, O Diyos, kami sa iyong banal na Espiritu at madama namin, O Diyos, ang iyong banal na presensya sa oras na ito. Maraming salamat po, O Diyos. Ang lahat na ito ay aming iniling at dinadalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Isang mapagpalang linggo po ng umaga sa ating lahat. Sabihan po natin ang ating mga katabi, tayong lahat ay pinagpala. Amen. At isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, may isi-share lang po ako bago po tayo mag-start ng ating praise. Ito po ay makikita, napakaganda pong basahin yung aklat ng Ecclesiastes po. About po to sa buhay natin dito sa mundong ito. So sabi po sa Ecclesiastes chapter 1, ito ang mga katuruan ng mga ngaral. Ang anak ni David na hari ng Israel. Napakawalang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. At alam po natin na ang mga ngaral na ito na anak ni David ay si Haring Solomon po. So sabi po niya, nagpapakapagod ka ng husto sa pagtatrabaho sa mundong ito. Ngunit para saan ba ang mga pagpapagod na ito? Patuloy ang pagpapalit-palit ng lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog. Pabalik-balik lang sa pinanggalingan. Ang hangin ay umiihi patungong timog, patungong hilaga, buong araw na paikot-ikot. Lahat ng tubig ay umuuwi sa dagat, ngunit hindi ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan
upang muling umagos patungo sa karagatan. Ang lahat ng bagay ay nakakabagot, hindi makayang ipaliwanag. Siguro po nararanasan po natin ito sa araw-araw. Kaya tayo napapagod, nahihirapan dahil paulit-ulit yung buhay po natin dito. It's a cycle. Okay? Kakain, matutulog, magtatrabaho, gagastos sa pang-araw-araw po. So ganun po ang araw-araw natin na pamumuhay. Si Haring Solomon na po ito ang nagsabi, ito ang pinakamatalinong tao ng time na yon, pinakamatalino at pinakamayaman ang pag-express po nga ng yaman niya. Kahit pagsamasamahin pa ang mayayaman ngayon sa mundo, hindi kayang pantayan yung kayamanan ni Haring Solomon. Pero bakit po? Bakit walang contentment po sa puso niya? Bakit para sa kanya ay nakakabagot pa rin ang mamuhay sa mundo? So, ang mangangaral ay hindi nagtuturo ng kawalan ng pag-asa, ngunit pagkakilala na ang tunay na kabuluhan at kagalakan ay matatagpuan lamang sa Diyos. Kay Jesus lamang. So, ang lahat ng bagay sa mundo, trabaho, yaman, tagumpay, pansamantala po ang lahat ng ito. Ngunit ang relasyon sa Diyos ay may walang hanggang halaga. So hindi po, kaya po yung paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon, pag sinabi ng Panginoon, ang lahat ng pagpapakapagod nyo sa akin ay hindi nasasayang. Totoong-totoo po ito. At bawat pagod, bawat katiting na pagod, at bawat time na in-spend natin sa Panginoon ay pinapahalagaan po niya. So sabi nga po sa inatinan po namin dati na burial, sabi po doon, 3 lang yung kailangan natin gawin dito sa mundong ito. Dahil ito po yung purpose natin, dahil ito po ay temporary na buhay natin sa mundong ibabaw na ito. Sabi niya, pag-aralan ang salita ng Diyos. Wala po tayong relasyon sa Panginoon kung hindi po tayo nag-aaral ng Kanyang salita. Dahil sa pag-aaral ng Kanyang salita, doon po natin nakikilala ang ating Panginoon at isabuhay at ibahagi ang Kanyang mga salita. So, sabi po ng nagmi-minister doon, wag po nating antayin na nandito na tayo, yung sa huling hantungan na, bago pa natin ma-realize, o sa deathbed na natin, bago natin ma-realize na ito pala yung purpose natin sa mundong ito. So hanggang ngayon, hanggang malakas pa po tayo, gawin po natin ang purpose natin sa Panginoon sa araw-araw. Gaya po ng sabi kanina ni Ate Don, yung ministry natin, hindi po ito natatapos sa ating kabataan. Patuloy po ito hanggang sa ating pagtanda. Amen po? Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Ikaw ang patuloy naming itataas, patuloy na pupurihin sa aming mga buhay. Let's sing. Sige po, palakpak po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. He deserves to be praised. He's worthy to be praised. Surrounded, His praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, and I praise when I know. I praise 'cause I know you're still in control.
Jericho's down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let's praise God. He's worthy of our praise. I praise 'cause you're sorry, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and you feet in the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and you feet in the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord. Come on, church. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Come on, church. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Gaya po na ng sabi sa kanta, I won't be quiet. My God is alive. Buhay ang Panginoon na ating sinasamba at pinupuri. Kaya hindi dapat nakatikom ang ating mga bibig. Buksan po natin ang mga bibig natin. Purihin natin ang ating dakilang Panginoon. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa araw-araw na kalakasan. Salamat, Panginoon, sa araw-araw na kagalakan, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong kapayapaan. Salamat sa iyong presensya sa araw-araw ng aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong ginagawa sa aming mga buhay. At sa mga susunod pa na gagawin mo sa aming mga buhay, Panginoon, ikaw ay aming patuloy na pupurihin, patuloy na pasasalamatan.
is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. All I have, All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Sing one Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every
iyo lamang, Panginoon, ang aming puso. Sa iyo lamang ang aming mga buhay. And every breath that we take, every moment we're awake. Panginoon, sa bawat paghihinga namin, Panginoon, sa bawat pagising namin, sa bawat umaga, naway ang aming buhay ay para lamang sa iyo. Ang lahat ng aming lakas, lahat ng aming talino, lahat ng aming kakayahan, Panginoon, ay maiaalay namin para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Come live in me, and all my life, take over. Come breathe in me, and I will rise. On come live in me, all my life, take over. Come breathe in me, and I will rise. Come on, church. Come live in me, all my life, take over. Come breathe in me, and I will rise. On the come live in me, all my life, take over. Come breathe in me, and I will rise. On eagle's wings, come live in me, all my life, take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's Oh, thank you, Lord. Thank you, Father God. Hallelujah, Jesus. Come live in me. Come live in us. King Jesus, take over our life. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang manguna, ikaw ang manahan sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Panginoon, huwag niyo pong hayaan ang aming buhay sa mundong ito ay masayang lamang sa lahat ng mga makamundong nais namin. Panginoon, gamitin mo po ang buhay na ito para sa lalo mong ikaluluwalhati, sa lalong ikalalago ng iyong simbahan sa dakong ito. Panginoon, salamat sa iyo lamang ang lahat ng aming papuri, ang aming pasasalamat, kaluwalhatian, kabanalan, sa iyo lamang lahat, Panginoon. All the glory, all the praise, only to you, Jesus. Everybody say, Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Thank you, Lord!
Amen po. Thank you, worship team, sa mga makalangit na awitin na ating binigay sa ating Panginoon. Amen. Alam ko po na ang bawat isa ay na-bless po at nadama ang presensya ng ating Panginoon. Amen. So, sa oras na ito, dadako na po tayo sa pagkakaloob. Tayo po lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, muli lumalapit po kami sa inyong harapan. Maraming salamat, Lord, sa opportunity ito na kami po ay makakapagkaloob sa inyo bilang tanda ng aming pasasalamat sa kabutihan ninyo sa aming mga buhay, O Lord. And Lord, sa lahat po ng mga kapatid na naririto na magkakaloob, kayo po ang patuloy na mag-bless sa kanilang mga buhay. Ingatan niyo po sila, Panginoon, at ibalik po ng siksik, liglig at umaapaw ang mga pagpapala, Panginoon. And Lord, nawa magamit po ang mga kaloob na ito sa lalong ikalalago po ng aming gawain sa lugar na ito. Kayo po ang patuloy na magpala, kayo po ang patuloy na magkaloob sa lahat po ng mga anak mo dito sa Faith Assembly of God. And Lord, sa pagpapatuloy po ng aming gawain, kayo po ang patuloy na manguna sa amin. Kayo po ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa. Kaya Lord, sa lahat ng kapurihan, kapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa mga kaloob na ating binigay kay Lord. Amen. So, wala daw po muna tayong testimony ngayong linggong ito sa next Sunday na po. No? Alam ko po na ang bawat isa po ay na-bless po nitong mga nakaraang araw. Tayo po ay pinagpala ng ating Panginoon. Amen. So, i-reserve na po natin yung mga testimony sa next Sunday na lang po. Dahil meron po tayong communion mamaya. So, ngayon po ay dumako na po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating gawain. Ito po yung pakikinig sa mensahe ng ating Panginoon. Buksan po natin ang ating mga puso, ang ating isipan, upang tanggapin ang kanyang salita na magsisilbing gabay, lakas at inspirasyon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Akin na pong tinatawagan ang ating buting pastor para po sa salita ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you po, Madam Eileen. Salamat po. Hallelujah. Pasibayo po, good morning po sa ating lahat. Good morning po. Okay lang po ba kayo? Okay. Katulad ng binanggit po ni Madam Eileen, patuloy na gumagawa ang Panginoon sa ating po mga buhay. Amen po. Amen. Wala naman pong
mga anak ng Diyos na kung saan ay hindi patuloy na nararanasan ng Panginoon. Actually po, naniniwala po ako na daily nararanasan natin ang Panginoon. Amen. Iba-iba nga lamang na kaparaanan. Nagpapasalamat po tayo na ngayong umagang ito, yung nga kanina pa, winelcome na po ng ating MC, si Apong Sister, nakalimutan po kasi, Sister Lita, kasama po ng kanyang mga apo. At katulad ng palagi nating ginagawa, nagagalak po tayo ngayong umagang ito na sila po ay ipanalangin. Sister Lita, gusto ko pong anyayahan ko kayo. Bago po tayo magpasimula dito sa ating gawain, anyayahan ko po kayo dito sa harap, kasama po ng mga apo. Dito po kayo sa harap, gusto ko po kayong ipanalangin. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. At nung atin pa pong bayo, baka hindi ko po kilala, may atin pong bayo. Ala po, ira mo po. So, bulida kayo pong pag-pray. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Pwede po bang tumayo po ang kongregasyon? Diyan na lamang po, diyan na lang. Tumayo po kayo. Okay, hallelujah. Itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon. Alam po ninyo, mamaya po baba mo pala natin. Alam po nyo, nito pong mga nakarang araw, nakaranas po ang ating kapatid ng si Sister Lita ng kakaibang pagsubok sa kanyang buhay. Actually po, binanggit po niya sa atin na siya po yung ating Bible study Sunday morning. Afternoon, afternoon, at ang buong pamilya po niya ay lumapit po sa Panginoon. At isa po sa kwento niya ay yung punto na ang buhay niya na kanyang tinataglay ngayon ay second life. Second life. Sapagkat sila po ay na-aksidente. Subalit iniligtas sila ng Panginoon. Sa anong dahilan? Amen. Para makasama natin sila ngayong umagang ito. Amen. So, itaas po natin ang ating kamay sa mga kapatid. At Sister, sundan po niyo ako sa maikling panalangin na ito. Ginawa na natin ito, pero gagawin natin ngayon dito po sa loob ng church. Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. Sundan niyo ako sa maikling panalangin na ito. Noong Jesus, sa oras na ito, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Patawarin mo, Panginoong Jesus, ang lahat ng aking mga kasalanan. Isulat mo, Panginoon, ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tuloy-tuloy po tayong manalangin, Ama, sa oras pong ito. Ibinubukod din po namin ipinapanalangin, bagamat pinanalangin na po kanina. Ito pong pagpapahayag ng iyong mga salita. I-bless po niyo ito bilang pagkain ng aming mga spiritual na buhay. Maging kalakasan po namin. Huwag mo pong hayaan na lalabas kami sa bahay-sambahan ito na hindi po namin taglay ang iyong pagpapala. Salamat po sa mga kapatid nasa umagang ito, tinanggap ka nila bilang Panginoon ka at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Salamat po sa pagsusulat mo sa kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming sama-samang panalangin, and everybody say, Amen. Amen. Salamat po, Mother. Okay. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless you, baby. God bless you. Okay, makakaupo na po tayo. Makakaupo na po, Mother. Makakaupo na po. God bless po. God bless po. Yes, Lord. Nadadama po ng ating mother, si Nanay Lita, yung sitwasyon, yung punto na sabi nga niya sa akin ay second life po. Actually, ila pong adwa,
sila pong dalawa ng kanyang asawa ay na-aksidente po sila. Ano po? At pati yung pong apo. Ano po? But yun nga, praise the Lord, there is yung second life. So, ngayong umagang ito, mga kapatid, ay ibabahagi po natin ang salita ng Panginoon. Ang tanong po, handa naman na po ba tayo sa salita ng ating Panginoon? Amen. Praise God po. Ang ating pinaka-topic ngayong umagang ito na gusto po nating ibahagi is ito po. Ang sabi natin, no turning back. Iyan po ang mensahe natin. At sorry po, kulang po yung ating teksto. Hindi ko po nailagay po ng kompleto. Pero pasimula yan sa 57 up to 62. Kung susundan po nun sa inyong mga Biblia, siyempre, kung narinig po natin, pinansin natin na mabuti yung pagbasa kanina ng salita ng ating Panginoon, makikita po natin yung dahilan kung bakit sinabi ito ng ating Panginoon. May mga tao na gustong sumama sa Panginoon. No? Tangan nga lamang, nung sabihin sa kanila ng ating Panginoon, okay, sumunod ka sa akin. Subalit, ang mga taong ito na nagsabi ay mayroon po silang mga binanggit na mga kadahilanan. Kumbaga, yung parang reasoning, excuses, sandali lamang. Yung mga ganon. Sandali lamang, Lord. Tayo rin po ba ay ganon? Pwedeng tignan nga po natin ang ating po mga sarili. No? Tingnan nga po natin ang ating mga sarili. Tayo din po ba ay tinawag ng Panginoon? Sinabihan siya na, okay, come. Pero pagkatapos noon, nagdahilan. Sandali lang, Lord. Ating kumupong ditakgawan. Alam po niyo mga kapatid, itong mga taong ito, hindi sila umalis. Hindi umalis dahil nireject sila ng Panginoon. Dahil hindi sila umalis dahil tinanggihan nila ang Panginoon. Alin po? Dahil hindi sila winelcome ng ang ating Panginoon. Sila po ay umalis sapagkat mayroon silang mas ginugusto kesa sa Panginoon. Naalala ko to. Sabi ko nga, kung susuriin lamang po natin, kung titignan lang po natin, yung kwento ng ating pong, ng iglesia ng Panginoon sa dakong ito, abay, ang dami na. Ang dami na po natin. Ang dami na po natin. Tangan nga lamang po, biglang-bigla po napapansin po natin, nawawala. Hindi dahil sa hindi natin sila gusto. Sapagkat umalis sila sapagkat mayroon silang ibang ginugusto. Nakukulan yung iba, nakukulangan. Yung mga binabanggit ni Pastor, masyadong mababaw. Masyadong sa palagay po ninyo, mga kapatid, mababaw ba ang turo ng Panginoon? Hello? Parang agree rin kayo, Nananahimik kayo, Pero alam po ninyo, sometimes, naalala ko nga yung sinabi ng yung isang kwento.
sa kwento ganito. Pakiramdaman niyo po. Meron daw isang pastor, abay, nung mag-preach siya, patungkol po sa, pagsunod sa Panginoon. Siyempre po, maraming na-bless. Nung sumunod na linggo, siyempre na-bless sa mga tao. Umaasa na talagang ipapalo up ni Pastor yung mensahe. Sapagkat ito'y napakaganda. Pinta kayo mga membro. Yung message, the same. Pareho. Maging po yung chapter, mga bersikulo. So, nag-isip yung mga kapatid, sabi nila, siguro talagang meron lang nakalimutan na bahagi si Pastor kung kaya't inulit niya yung mensahe. So, umasa sa kinalingguhan, muling umasa ang mga membro na ipapalo up ulit ni Pastor yung napakaganda niyang mensahe. Abay, nung sumunod na linggo, the same pa rin. Pareho pa rin. Walang pagbabago ni katiting. Pareho. Hindi nakatiis sa mga membro. Nande, Pastor. Pastor, wala na yata kayong alam sa salita ng Panginoon. Sabi niya, bakit 3 beses na yan? Pareho lang yung teksto po ninyo. Alam po nyo, sabi ng pastor, nagsalita siya. Alam po nyo, sabi niya, hindi dahil sa wala akong alam sa salita ng Panginoon. Oo naman po. Siyempre, pastor, alangan naman na walang alam. No. Hindi dahil sa wala akong alaman. Malulunos kumuke kayo. Malulunos kumuke kayo. Nagtaka yung mga membro. Kasi hindi na nga ninyo nagagawa itong sinasabi ko. Dagdagan ko pa, sabi niya. Lalo kayong mga kasakit. Did you get the point, kapatid? Kuminsan po, marami mga issue, marami mga nagre-reklamo. Pero minsan, yung simpleng pagsunod hindi magawa. Amen? Hindi magawa. Hallelujah. Kapatid, sa mensahe ngayong umagang ito, gusto kong, kung nung nakarang linggo, binanggit po natin na, tamo po, may gagana ka. Wag po tayong matatakot, magulumihanan. Bakit? Sapagkat kasama natin ang ating Panginoon. Anyways, kanina po kasama natin si Konsyal pala, si Brother Dennis. Bigla po siyang lumabas. Yung karating din ni, yung kanyang anak. Lumabas din ako kanina. Gumaganon po siya. Masakit niya po buntok. Yung migraine niya, biglang sumumpong. So, ipinag-pray ko po siya doon. Hindi ko na po isinama sa prayer kanina. Sumakit po yung yung migraine niya. Sumumpong. So, ayun. Kaya hindi natin kasama ngayon. Saan na kasi ako nagtapos? Tuloy na kinimutan ko, Yun, no turning back. Po? Kuminsan po, may mga tao na hindi nakukontento. Pero, bakit ang gusto ng ating pong Panginoon Diyos ay sumunod po tayo sa Panginoon. Tinawag tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Tinawag nga po ba tayo ng Panginoon? Parang nagkaalangan pa kayo. Tinawag po ba tayo ng Panginoon? Hindi tayo tinawag ng Panginoon na yung hanggang simula lang. Amen. Tinawag tayo ng Panginoon para magpatuloy hanggang sa wakas. Amen po. Ay, yun po yung kailangan.
Kaya nga ang mensahe, no turning back. Naalala ko na yung biyanggi ko kanina. Nung nakaraang linggo, sinabi ko na, nakaraang linggo, ang message ay patungkol po sa pag-iingat o yung presensya ng Panginoon nasa atin. Nandyan ang Panginoon. Ngayong umagang ito, gusto ko kayong palakasin dito sa mensahe na kung saan ay no turning back. Kumbaga, para bagang sa isang military, mayroon akong narinig na kwento ng mga ranger. No? Sa isang platoon po ng mga ranger na kung saan ay sumugod sa isang kalaban. No? Dumaan po sila sa isang tulay. Pagka doon po sa kabila ng tulay, nandun po yung mga kalaban. Mga bagsikla po, rin kalaban. Pag lipat nila sa tulay, yung kanilang leader, yung kanilang platoon leader, alam po yung gawa na? Silab na po yung tulay, yung tete. Pastor Doms, what is the message? Yung simpleng pagsunog sa tulay, kung titignan natin, wala naman. Pero alam po niyo, mayroong mensahe po doon. Ano po ang mensahe sa palagay po niyo? No turning back. Ibig sabihin po, wala nang atrasan. Amen. Kapag tinanggap mo si Jesus, kanina po, ang ating kapatid kasama po ng kanyang sa parang apo. No? Ngayon po, tinanggap ninyo ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong mga buhay. Siyempre, hindi lamang po sila. Tayo man din po. Tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating pong mga buhay. No turning back. Amen po. Wala nang balikan. Kaya nga po, mahusay. Tignan po natin yung dedikasyon ng platoon leader. Upang wala nang babalikan, ang ginawa po niya, sinunog yung tulay. At yun po din pong dapat sa atin. Yung mga nakaraan natin, yung mga bagay-bagay na kung saan ay humihila sa atin para bumalik. Alam na po natin kung anong tinutukoy ko doon na balikan. Kinakailangan sila bantala po. Yung mga past na kung saan ay nakakatukso. Mamaya po, makikita natin yan. Sabi ko nga, true following requires full surrender. Ay na po, maganda. True following. Yun daw pong ang tunay na pagsunod ay buong pagsuko. Buo, hindi po kalahati, kapatid. Ulitin ko at idiin. Ang tunay na pagsunod ay buong pagsuko. Kaya nga ang sabi natin ay no half-hearted commitment. Yung bagang kalahati lang na pagsunod. Yung puso po natin ay sa Panginoon, yung kalahati. Kanino kaya yung kalahati? Kanino kaya yung kalahati? Sometimes po, marami yan kay loved ones, kasi may naka-schedule na date. Kay birthday, kay dedication, kay Jollibee, kay invitation. May invitation pwede ba? May narinig ako, kay swimming. Sometimes, alam po nyo, na mayroon akong isang kwento po ng isang kaibigan. Ang sabi niya, ng isa kong kaibigan, Pastor, sabi niya, in-invite kami
In-invite kami ng aking mga kamag-anak, sabi niya. Pupunta lang kami doon. Siyempre, pagpunta namin doon, mayroong nakahanda. At totoo ito, hindi joke. Mayroong nakahanda ng isang magandang tutulugan. Mahusay na tulugan. Sila po ay maliligo. Sila po ay kakain. Libre lahat. Kaya lang, ang kaibigan na ito, sinabi niya, pupunta ako, sabi niya, magpapakasarap. Kumusta naman yung gawain ng Panginoon? Linggo. Ang sabi ng kaibigan, bro, sabi niya sa akin, habang nagkukwentuhan kami, kung susumain ko, kung titignan ko, sabi niya, ang dami kong kaibigan, ang daming nag-i-invite sa akin, pero mula nung makilala ko ang Panginoon, bilang Panginoon na tagapagligtas ng aking buhay, ng aming buhay, may wala la rin yan. May bawas kung mayroon pang pa isa-isa, talagang malaki po yung nabawas. Bakit? Kasi nga po, lagi-lagi yung invitation is araw ng linggo. Kung tayo kaya na-invite na ganon, kaya-kaya natin? Hello? Naunawaan naman ni Pastor. Kasi one time lang naman na darating ang mga kamag-anak. One time lang naman na darating ang mga bisita. Ang tagal nga namin. Pero alam po niyo, kung tunay kang may paninindigan being a Christian, ikaw ay magsasabi, huwag ninyo akong imbitahin kung araw ng linggo. Dapat ating kang paninindigan. Yan ang Kristiyano, kapatid. Ang sabi nga, mayroon tayong mga pangangatwiran, pero katwiran mo lang yon. At hindi yung katwiran na yon, ayaw ng Panginoon. Ang sabi nga ng ating pong talata, ayan ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Sabi ko nga, hindi po kalahati. Hindi po part-time. Kumbaga, ang pagiging Kristiyano ay buo. Amen po. Hindi po bahagi. Buong puso, buong kaluluwa. Amen. Yung damdamin mo, yung kaluluwa mo, yung pandama mo, yung pag-iisip mo. Pastor, ano po yung kaluluwa? Yung damdamin mo. Kung minsan po, yung mga punto na kung para sa Panginoon, isama natin yung punto na natutuwa tayo. Ayun, yung nahihirapan tayo. Hindi lang yung puntong natutuwa tayo. Sometimes po, kapag pinag-uusapan yung nagiginhawaan tayo, ay okay na okay po tayo. Pero yung mga punto na kung saan ay may kinalaman na doon sa yung damdamin po natin, yung pandaman natin na aapektuhan, ay wag na lang muna. Wag na lang muna. So kapatid, hindi po kalahating puso yung gusto ng ating pong Panginoon na ibigay po natin sa Kanya. Yung magiging commitment natin sa Kanya. At alam po niyo, itong talata na ito na binasa po natin, ayun yung verse 28. Ito ang, anong kasunod? Sabay-sabay po tayo. Pinakamahalagang utos. Amen. Ang dami po mga utos, pero ito yung pinakamahalaga. Kapatid, ulitin ko po at idiin, hindi po part-time ang pagiging Kristiyano. Ano po ang dapat, Pastor? Dapat buo. Full, narinig ko po yung full time. Amen.
Hindi po yung tumugtog. Okay lang po yung mga musician natin. Hindi po yung tumugtog ngayon. Pagkatapos ng tugtugan, nandun sa mga tindahan. Ayun o, saya-saya nila. Pagkatapos ng tigtigan, nandun sa tindahan, kaya nagdala na nga ako ng tinape. Naubusan kami, Pastor. Sa susunod, dadagdagan ko yan. Amen. Let go of the old life. Hanap po natin, Kenny. Bitawan daw natin yung dati. Ano po? So, ano po itong binabanggit dito? Ang sabi po ng talata natin, actually po, bahagi po sa akin pong, mababasa naman po natin, ano po? Iniwan nila, in-underline ko pala, ano po? Iniwan nila ang lahat at sumakay, sumunod kay Jesus. They left everything. Ibig sabihin, lahat, at sila po ay sumunod sa Panginoong Jesus. Amen. So, ano ba ang nangyari dito? Bago sila sumunod sa Panginoon, alam po nangyari po, nangisda po ang mga alagad. Nakita nila yung kapangyarihan ng ating pong Panginoon. At nung sila ay kausapin ng ating pong Panginoon Diyos, na sumunod kayo sa akin, walang pag-alinlangan po sa mga alagad na sila ay sumunod sa Panginoon. At yun ang gusto ng ating pong Panginoon. Yung wala po tayong pag-aalinlangan. Hindi katulad ng naunang binanggit ko na kung saan ay may mga kanya-kanya silang dahilan. Sandali lang, Panginoon. Bago ako sumunod sa inyo. Kaya nga sinabi ng ating pong Panginoon, doon sa talata, doon sa verse 62, ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Ito nga ba talaga ang ibig sabihin ng ating pong Panginoon? Yung pong nag-aararo ka tapos lumilingon ka? Yun ba ang ibig sabihin? Flow, and looks back is fit for service in the kingdom of God. Yun nga ba ang sinasabi dito ng Panginoon? Ang Panginoon po, ang paglilingkod sa Panginoon ay inalintulad niya sa pag-aararo. Nakahawak ka ng araro. Alam mo, sa totoo lang, ano yung sinasabi mong totoo yan, na yan, Pastor Doms. Kasi marami tayong mga experience yan eh. Medyo naging ortelano po ang inyong abang lingkod. Kapag kami o ako ay nag-aararo yung alam po ninyo yun, sa bukid, ayan, yung tinatamnan ng palay, medyo madali lang yun eh. Araruin mo. Kasi straight mo lang sa gitna, maliit lang yung pilapil. Pero kapag ka ang inararo mo sakulan, tama ba yun? May pagkakaiba yung sakulan sa Kapampangan at saka yung sa bukid, lubluban. May pagkakaiba, no? Sa amin kasi bangkag eh. Yung walang pilapil. Ibig sabihin po, straight yun na araruin mo. Yung tao doon sa dulo, hindi mo kilala kung titignan mo. At ang teknik mo nun sa pag-araro, kinakailangan nakapokus ka doon sa isang puno doon o isang nakatarget ay nakatulos. Habang inaano mo yung kalabaw mo, nakatingin ka lang doon. Siyempre, paminsan-minsan, tinitingnan mo yung araro. Pero straight doon. Kapag ka gumaganon-ganon ka, walang mangyayari.
mawawala ka sa focus. Yung ano mo, yung inararo mo, lalayo-layo. No? At yun po ang hindi maganda. Sapagkat kung nagkamali ka, yung unang gunis mo, mali na lahat yun. Gegewang-gewang na yung ano mo. Sa mga kapatid dito na medyo may edad na nasubukan pong mag-ortelano, balo na ito. Sapagkat ganun nga. Ganon inalintulan ng ating Panginoon, kapag kasumunod tayo sa Panginoon, dapat focus. Amen po. Dapat nakapokus po tayo sa ating Panginoon. Hindi sa kung ano-ano po yung mga tinitignan po natin. About sa church, mga kapatid, kung ang titignan mo yung mali, hindi ka mabibigo. Hello? Kung ang titignan po natin yung mga negative na bagay, makakakita ka. Kompleto. Sabihin ko naman sa'yo, hindi nangangahulugan yun na tumalikod ka sa Panginoon. Sabi nga, no turning back. At payo ko mo naman, kung tinitignan mo yung parang kakulangan, kapatadlain mo naman itang kagandahan. Amen po? Lain mo naman. Sapagkat kung titignan mo yung mga bagay na kulang, ihina ka. Kaya nga sabi ko, tignan mo naman yung mga magaganda. Bangkanita, balance, sikan ka. Amen po? Sikan ka talaga. So, ang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo, nung sila po ay sumunod sa Kanya, sabi nga, iniwan ang lahat. Iniwan ang lahat. Yung mga bagay-bagay na sa tingin ng mundo ay napakahalaga. Amen. Sa atin, ganun din po ba? Hello? Serious ninyo? Hello po? Okay lang po ba kayo? Palapakan natin ang Panginoon. Sabi natin sa count the cost. Okay. Alam po nyo, sa bawat ginagawa natin sa ating Panginoon, may kapalit. Opo. Kumbaga, lahat ng yung ginawa natin sa Panginoon, yung pagsunod natin, ang Panginoon po, nagbibigay po ng gantimpala. Amen. Dito po sa Luke chapter 14 verse 28, ano po? Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba upo muna siya at tatantyahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping, may pagpapatapos nito? Kapatid, sa binabanggit po ng talata, ipinapakita po yung yung bagang yung puntong pagpapagawa po ng isang building. Kapag yung nagpapagawa, hindi niya parang hindi kakayanin yung kanyang budget, hindi niya itutuloy. Yun yung tinutukoy dyan. Nag-iisip muna. So alam po niyo mga kapatid, tayo bilang mga Kristiyano, tayo ay kumbaga nagtayo ng isang pananampalataya na kung saan ay hindi lamang pasimula. Amen. Tuloy-tuloy yan. Dapat tuloy-tuloy. At yung pinagpauna ko na ng sinabi, sa ating pong pagpapatuloy, sa paglilingkod sa ating pong Panginoon, sa pagsunod sa ating pong Panginoon,
mayroon pong kapalit. Amen po. Mayroon pong gantimpala. Mayroon pong gantimpala. Alam po niyo, balikan lang natin mga kapatid, yung pong nagtanong sa ating pong Panginoon. Sa Luke chapter 22, verse 23, ito po yung tinatawag na rich young ruler. Ano po? Bata na mayaman. May mga pagmamayari. Mapapansin po natin na sa kanyang buhay, ulitin ko lang po yung pong binanggit ko kanina, hindi po umalis ang taong ito dahil tinanggihan siya ng ating Panginoon. Umalis siya sapagkat, ang sabi po, lubha siyang mayaman. Ita po ang malungkot. Pero, kung mapapansin din po natin, ang taong ito, gusto niya yung buhay na walang hanggan. Gusto niya yung buhay na walang hanggan. Tayo gusto rin din po ba natin? Siyempre naman, obvious naman, Pastor Doms. Kaya nga kami nandito eh. Yun nga, gusto niya yung buhay na walang hanggan, pero hindi niya kayang bitawan yung kanyang kayamanan. Amen po. Umalis siya na malungkot. Kasi hindi niya mabitawan yung kanyang kamatayan. Sabi ko nga, hindi dahil ayaw siya ng Diyos, kundi ayaw niya, umalis siya dahil ayaw niyang sumuko sa pamamahala ng Diyos. Lumapit siya kay Jesus, pero hindi niya kayang bitawan ang Diyos niya. Hindi pera ang problema, kundi kung ano ang mas mahalaga sa puso niya. Hindi po ang Diyos. Tanong ko lang po sa bawat isa, ano ang hindi mo mabitawan kahit tinatawag ka na ng Diyos? Amen. Tinatawag ka ng Panginoon. Pero, itang punto na, Pastor, saka na lang muna. Kapatid, nais kong sabihin ngayong umagang ito, God loves you. God loves you. Gusto kang gamitin ng Panginoon. Kung saan iniisip natin, si brother lang naman, si sister lang naman, si bro lang naman ang nag-ano nito. Kuminsan, kapatid, di mo lang alam ito. Ginagamit niya yung mga bibig na yan ng Panginoon. Bang ganito, masabi niya na, mahal ka niya, masabi niya na, gusto ko niyang gamitin sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Alam mo, sa totoo lang, napakapalad po natin. Pinili tayo ng Panginoon. Amen. Siyempre po, ang paraan ng pagpili ng Panginoon, iba-iba pong kaparaanan. Sana po samantalahin natin. Yung pong oportunidad, yung pong pribilehiyo na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Katulad nga nito, alam po niyo, yung isang bagay na ibinigay sa atin ng ating pong Panginoon, tinawag niya tayo para maligtas. Amen. Tinawag niya tayo hindi para ipahamak. Tinawag niya tayo para iligtas. Una po, iligtas para purihin ang kanyang dakilang pangalan at maranasan yung mga kamanghamanghang bagay na gawa ng ating pong Panginoon. Huwag tayong gumaya sa isang tao na kung saan ay niligtas na ng ating pong Panginoon. Sino yun, Pastor Doms? Yung pong asawa ni Lot. Saan? Sa Genesis chapter 19, verse 26, na kung saan iniligtas na sila ng ating pong Panginoon. Tandaan po natin ito mga kapatid. Iniligtas na tayo ng Panginoon. Amen po. Yung asawa ni Lot, iniligtas na siya ng Panginoon. Iniligtas na siya.
Ngunit, sabi po ng Biblia, lumingon ang asawa ni Lot, kaya siya ay naging haliging asin. Kawawa naman. Huwag na nating, bakit kaya nasulat ito? Upang sa ganoon ay huwag na nating gayahin. No? Lumingon. Ibig sabihin po, naalaala niya yung mga mga bagay-bagay. Yung mga magagandang bagay sa Sodom and Gomorrah. Binalikan niya talaga. Doon ay ang daming kasiyahan. Amen. Daming kasiyahan sa lugar na yon. Tinignan niya. Naging haliging asin. Pakinggan mo ito, kapatid. Minsan, ang pagbaling sa nakaraan ang sumisira sa kinabukasan. Amen. Nakuha po ba natin? Ulitin ko. Ang paglingon o pagbaling sa nakaraan, parang yung nag-aaral, ang sumisira sa kinabukasan natin bilang mga Kristiyano. Amen po. So, kapatid, no turning back. Amen po. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon Diyos yan? Number 2, true following demands daily denial. Yung araw-araw po na pagtanggi sa ating po mga sarili. Pastor Doms, binanggit po niyo ang pagtanggi sa sarili. Paano yun? Yung tanggihan mo yung sarili mo. Alam po niyo, sa totoo lang, ito palagi kong binabanggit itong pagtanggi sa sarili. Yung punto na, kung susundan po natin yung gusto natin, itong laman na ito, mapapalaot po tayo sa Panginoon. Maaring mawawala din tayo dito. Kung yung ginugusto lang natin, yung sinusunod natin. Salamat. At yung kayo pa. Willing sabihan, hindi yung sarili mo ang ginugusto mo. Ang ginugusto mo ay ang kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon. Amen po. Sabi natin yan, pasanin ang krus araw-araw. Ginamit po yung tinatawag na cross daily. Amen. Araw-araw po. Bakit? Kasi nga po, lagi-lagi po nandyan ang tukso. Araw-araw na si Satanas ay gumagawa ng paraan. Masikap niya po upang sa ganoon ay pabagsakin ka sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Ilan po nabanggit ko yung nakarang linggo itang salitang negativism. Ano siya? Negativism. Yung si Satanas, mag-i-inject siya ng mga negative na kaisipan sa utak mo. Diba? Kapag ka ang isang tao po, kailan nangyayari yung mga bagay na yun? Kapag ka nagkulang ka sa Diyos. Ano po? Ano yung pagkukulang na yun? Yung iyong pagniig sa Diyos. Yung iyong pananalangin at pagbabasa nga ng salita ng ating pong Panginoon. So, kapag ka nagpasya po tayo na sumunod sa ating pong Panginoon, ang sabi po ng talata, dapat tanggihan mo yung sarili mo. Tanggihan mo. Anong ibig sabihin? Tanggihan mo ang sarili mo. Sa totoo lang, salamat sa Panginoon, may mulat tamo. Ano po? Na yung araw ng linggo na nandito tayo, pakinabang. Amen po. Pero sa mga hindi mananampalataya, itong gawain na ginagawa natin, wasting time, kapatid. Pagsasayang po ng oras. Sinabi kanina ng ating MC, MC ba? Song leader. Yung pong pangungusap po ni Haring Solomon
Sinasabi niya, walang kabuluhan. Yun yung kamangmangan. Pero kapag ang ginagawa natin ay para sa Diyos, kapatid, walang ginawa, wala tayong ginawa. No? Wala tayong ginawa o gagawin na kahit katiting lang na hindi gagantimpalaan ng ating pong Panginoon. Kaya nga yung sumunod po dito, sinabi po natin, die to yourself. Dapat po mamatay po tayo sa ating pong mga sarili. Amen. Ano ito? Minsan binanggit ko nga sa isang kapatid, dapat ganito po yung mangyari sa atin. Kung gusto po natin talaga na 100% masunod po natin ang ating Panginoon. Parang ganito yun. Yung bagang si Sister Marian. Ginamit kong halimbawa si Sister Marian. Si Sister Marian, nagkatawang Kristo. Yung mga ganun baga, yung ang nakikita sa kanya, si Kristo. Yung isinusuot niya, si Kristo. Yung damit niya, parang ganun. Ganun yung halimbawa natin. Bakit? Kasi po sa talata po natin, I have been crucified with Christ. Ako'y napago na sa krus kasama ni Kristo. At kung ako may buhay ngayon, sabi ni Pablo, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na namatay sa akin doon sa krus. Amen. Gusto po nating masunod ang Diyos. Magkatawang Kristo po tayo. Amen po. Imposible ba yun? Sinagot din niya ni Pablo. I can do, Ana. Piliin ang Diyos kaysa sa sarili. Yung flesh, kumbaga, itong piliin daw natin ang ating pong Panginoon kaysa yung ito pong sarili po natin. Yung kumbaga ay ginugusto. Ito yung medyo may pagkamalalam ng konti ito. Itong Romans chapter 8 verse 13, sabi niya, sapagkat mamamatay kayo kung mamuhay kayo sa laman. Kanina po, narinig na ninyo kanina ito? Kanina narinig ko ito sa prayer. Parang hindi nyo narinig. No. Buhay sa isipan ko ito Nabanggit kanina. Ewan ko, maalala pa ni Brother Endring ito. Ano manalangin ni Brother Endring, ano? Kala kapag mananalangin si Brother Endring, parang nakasulat. Makarema Ito yung gift ni Brother Endring sa prayer. Ano po? Pero alam po ninyo, sa ito lang, ito, binanggit na. Sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo sa laman. Kaya overplus. Ngunit, kung pinatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. So, parang negative at sa positive lang yan. Kapag pinatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu, yung ginugusto po natin, madalas kasi yung gusto po natin, laban sa Panginoon. Yung mga kinakatakutan natin, si Pedro po, sa kanyang buhay, Luke chapter 22, verse 61 to 62, alam po natin na makalungkot po si Pedro. No? Si Pedro po, kilala niya ang ating pong Panginoong Jesucristo. Kilala niya ang Panginoon. Actually, isa siya sa pangunahin sa mga alagad. Pero, i-deny niya ang Panginoong Jesucristo. Hindi dahil sa talagang ito yung ginusto po niya.
kundi pressure. Yan, takot. Takot. I-deny niya ang ating Panginoon. Kaya nga, tinigyan siya ng Panginoon, no? Tinigyan siya ng Panginoon ng ganon. May lungkot niya po, Pedro. Dahil lang sa takot. Isang babae nga lang niya nagsalita sa kanya. Sabi niya, mamatay na ako, Ana. Hindi ko kilala yan, Ana. Napakasakit po nun. Napakasakit po nun. Mayroon ba sa atin noon yung puntong huwag ka munang sasamba ngayon? Ating tampuntalan. Nalala yung kwento ko? Yung guard na lasenggo? Yung guard na lasenggo, naalala pa po ba ninyo? Mag-asawa ito. Mag-isip na kayo ngayon. Baka mayroong mag-asawa. Yung isa hindi Kristiyano. O baka naman yung isa Kristiyano pa pero nadadala. Sabi ng hindi Kristiyanong security guard, malasing niya eh. Mamulutan niya. Tinandala-dalang baril. Siyempre, security guard. Sige, Ana. Subukan mong sumimba ngayon, Ana. Papatayin kita, Ana. May baril doon. Kasi nagpaalam siya eh. Sabi niya, Han, punta kami ng simbahan. Alam na namin yan, Pastor. Yung mga, para sa mga kapatid na hindi pa po nakakalam ng kwento na ito. Sabi ng, Han, pupunta kami ng simbahan. Sabi ng babae. Yung lalaki, matapang, security guard at inyang baril. Walang alis, sabi niya, sa bahay. Walang sisim na born again na yan. Born again eh, yung babae. Sige, Ana. Pagka may lumabas dito, Ana, babarilin ko, sabi ng security guard. Alam po nyo, yung babae, naging matapang siya. Parang siya pong Lita, kumbaga. Naging matapang yung babae, sabi niya. Sige, sabi niya. Iputok mo, sabi niya. Iputok mo. Bakit, Ana? Sapagkat kung hindi mo ipuputok yan, munta ko simbahan. And then, kung iputok mo naman, munta ko ligay banwana. Ngayon eh, Ana, mamili ka. Munta ko ligay banwa o munta ko church, sana. Natigilan niya po yung security guard. Saguli, Ana. Mandilo ko, Ana. Maniblas ko. Tuki ko kay kayo, Ana. Ay, ganun dapat. Halimbawa, isa kang asawa. Kung minsan, nagmumukha kang leon ka sa pamilya, pero mayroon parang may-ari sa leon. Dapat magkaroon ka ng paninindigan kung ano yung tama gawin mo. Be-bless ka ng ating Panginoon. So, kapatid, si Pedro po, nabiktima po siya ng pressure. Sa pagsunod, actually po, ang ating pong Panginoong Jesucristo mismo, mapapansin po natin, Luke chapter 22, verse 42, ang sabi ng Panginoong mismo, Panginoong Jesucristo, not my will, but yours be done. O hindi ang kalooban ko, kundi ang iyo. Sabi po niya, alam po niyo, kung susundin lang yung gusto ng ating Panginoon, yung laman niya, ayaw niya. But not my will, but yours. Yung gusto mo. Kaya sabi ko nga dito sa aking kudigo, kung ang anak ng Diyos, kung ang ating Panginoong Jesucristo, nag-deny ng sarili niya, tayo pa kaya? Amen po. Tayo pa kaya? Deny yourself. Makakasunod ka ng maayos sa Panginoon.
Amen. Deny your will. Makakasunod ka sa Panginoon. Hindi yung gusto mo. Yung gusto ng Panginoon. Amen po. Amen po. And last but not the least, true following leads to a finished race. O yung ang tunay na pagsunod ay siyempre po, umaabot po doon sa dulo. Katapusan, kumbaga. Tinatapos, kumbaga. Kaya ang sabi natin dyan, run with endurance. Ginamit po yung salitang tumakbo. Ay, ito yung binabanggit kasi ng talata. Sinalangguhitan ko po. Ating takbuhin. Tumatakbo. Dapat po. Minsan po, ginagamit ko po yung yung pong ilustrasyon na sa pananampalataya, kung hindi mo kayang tumakbo, bagamat ito yung inaano nyo, kaya tiyamang nakukub tayo ng makapal na saksi, alam po nyo, ating pong, mayroon pong nakatingin sa atin. Itabi namang walang liwag, ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil, yung mga pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhin, may pagtitiis ang takbuhin ilagay sa harapan natin. Ang ginagamit ko minsan ng ilustrasyon nito, yung punto na, kung hindi mo kayang tumakbo, utot pulay ka. Di ba? O di maglakad ka. Ilustrasyon sa pananampalataya. Kung hindi mo naman kayang, nahirapan ka pa rin, napapaluhod ka sa bigat ng mga problema, ng mga pagsubok na naranasan mo sa buhay. Kapatid, sabi ko nga, agyang gumapang ka, kamo sa tuknang, huwag ka lang sanang tumigil sa pananampalataya. Kapatid, minsan malulungkot po tayo. Minsan nagtatanong po tayo, bakit may mga kasama tayo? Dati, subalit wala na sila ngayon. Sa palagay po nyo. Sa kapagkat pinili nila yung kanilang gusto. Ayaw nilang tumakbo. Dumating sila sa sukdulan na maging po doon sa salitang paggapang, Elabisa. Sabi nga, itang flesh, mas ginugusto itang kung ano yung gusto nila. Kung ano po, dapat ganito. Dapat ganoon. Anyways, kapatid, stay faithful until the end. Sabi po ng manatili daw pong tapat hanggang sa katapusan. Kapatid, nandyan pa po ba tayo? Hello, magpalakpak nga po tayo sa Panginoon. Woo! Hallelujah! So, itong Revelation chapter 2, verse 10, sabi niya, huwag mong katakutan ang mga pag-uusig na malapit mo ng danasin. Opo, tandaan, malalalim po nito. Pero gusto ko na lang po magsalita ng mga, very simple aplikasyon. Ano po? Yung pong mga pag-uusig, alam po niyo itong mga pag-uusig na ito, hindi po tayo exempted. Dadanas po tayo, being a Christian. Yeah. Ipabibilang ko ng dyablo ang ilan sa inyo bilang isang pagsubok. Magtiis kayo sa loob ng 10 araw. Ginamit yung salitang 10 araw. Ano po? Magtiis kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan at ipagkakaloyo ang putong ng buhay. Ano niyo? Gusto kong maging kalakasan natin ito. Opo, mayroon pong pagsubok sa buhay ng Kristiyano. Pero sa hindi Kristiyano, wala bang pagsubok?
mas matindi yung pagsubok nila. At praise the Lord. Kumbaga titignan po natin, 10 araw, maiksi lang, po. Maiksi lang, 10 araw. So, maging mapagtiis po tayo. Amen po. Ang Panginoon ay may gantimpala na ipagkakaloob sa mga magtatagumpay. And malapit na po tayong magtapos. Sabi po natin, mayroon pong tinatawag na eternal reward. Reward na naghihintay po sa atin. Derisahin po natin, may gantimpala sa mga sumusunod sa ating pong Panginoon. Na pagkaganda-ganda po itong mga talatang ito na sinulat ni Pablo kay Timoteo. Basahin ko po, pakiramdaman po natin. Ang sabi po ng talata, dito na lang po pala. Sabi niya, puspusan akong lumaban sa paligsahan. Alam po niyo, sa totoo lang, parang nakaka-emotion ito eh. Gusto kong pakiramdaman natin ito. Kasi parang nagpapaalam ito si Pablo kay Timoteo na isang pastor. Sabi niya, puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kumbaga, dramahan po natin, Timoteo. Kakamtan ko na, Timoteo, ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Sino yung Yung sinabi ito ni Pablo na hindi lamang sa akin. Alam mo pa natin, no? Mahahatulan na siya. Pero, makikita po natin yung tapang. Makikita natin yung tapang. Puspusan akong lumaban. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungan hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi, alam po yung kundi, sumunod po dito, itamo po. Itamo. Conditional po. Yun ay kung hindi tayo tatalikod sa Panginoon. Amen. Kapatid, nabanggit ko kanina, hindi mahalaga kung paano ka nagsimula. No? Ang mahalaga kung paano ka magtatapos. Yun po yung pinakamahalaga doon. Sa isang lingkod ng ating Panginoon, na ang pangalan po ay Demas. Demas. Alam po niyo si Demas? Yung 2 Timothy chapter 4 verse 10. Sabi niya, iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa mga bagay ng pansanlibutan. Hindi po yung malungkot. Hindi po yung malungkot. Iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa mga bagay na pansanlibutan. Okay lamang po na ating may wala. Kung sa mga bagay din na sa Panginoon pa rin. Pero kung yung nawala ay dahil po sa pagkahumaling sa mga bagay na pansanlibutan, napakalungkot po. Napakalungkot. Siyempre po, ako po bilang pastor, malulungkot din. Pero, siyempre, nandun pa rin yung saya kung alam natin na yung nawala ay naglilingkod pa rin sa ating pong Panginoon. Si Demas po,
nagsimula sa ministry, pero natapos sa mundo. Kaya nga sabi ko, hindi lahat na nagsisimula ay nagtatapos. At minsan, ang pumapatay sa atin ay hindi po yung kasalanan. Yung simpleng kasalanan lamang. Ano po? Kundi yung pagmamahal po natin sa mundo. Amen. Yung minahal natin kung ano yung takbo ng mundo. Si Pablo po, kakaiba. Balikan ko lang ulit yung binanggit ko kanina. At dito na po tayo magtatapos. Nakakaantig po. Nakakaantig yung sinabi ni Pablo. I have finished the race. Sana ganun din po tayo. No? Sa ating pong pagtatapos ay kapag isusuli na natin yung ating buhay na hiram po natin sa Panginoon, ay sasabihin po natin din, Panginoon, natapos ko ang takbuhin. Kapatid, ang hamon ng mensahe ngayong umagang ito, magpatuloy tayo sa Panginoon. Amen? Huwag tayong hihinto. Mayroong trials. Pero huwag kang matakot. Kasama mo ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat. At kantahin po natin ng buong puso ang isang koro very familiar. I have decided to follow Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Oh God, hallelujah. Kapatid, habang inaawit po natin ng awit na ito, gawin mong totoo sa puso mo. Gawin mong totoo sa puso mo. I have decided to follow Jesus. Oh God, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Isa pa po. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Amen. Hallelujah. Panginoon, na makapangyarihan sa lahat. Katulad po ng mensahe na aming narinig at mensahe ng kanta na aming inawit, I have decided to follow Jesus. Panginoon, sa umagang ito, dinideklara ng aming mga labi, Panginoon, susunod kami sa iyo. At sa aming pagsunod na ito, tulungan mo kami. Sa panahon na kami ay nanghihina, palakasin mo kami. Patatagin mo kami, Panginoon. Inaamin po namin sa aming mga puso, hindi po namin kayang sumunod kung wala ka. That's why, Lord, sa oras na ito, buong puso kaming naninikluhod spiritually sa iyong banal na harapan. Sopan mo kami, Ginoo. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami sa aming mga kainan na kami manatiling tapat sa iyo.
Bigyan mo kami ng kalakasan at katulad ng mensahe, Panginoon. Samahan po ninyo kami. Huwag po ninyo kami iiwanan, Panginoon. Maraming pong salamat. God, sa oras na ito, pagkaloob mo ang iyong bendisyon sa bawat isa. At tumingi rin po kami ng kapatawaran sa mga pagkukulang po namin sa iyo. Sa mga nagawa po namin, na salita po namin, naisip po namin na hindi nakapagbigay lugod sa iyo. Sapagkat kilala mo kami, Panginoon. Wala kaming maililihim sa iyo. Lahat ng bahagi ng buhay po namin, lahat ng laman ng utak po namin, isipan po namin, alam mo ito, Panginoon. Patawarin mo kami sa mga naisip po namin, nasalita po namin na hindi naging kalugod-lugod sa iyo. At tulungan mo kami na magpatuloy. Sabi nga ng awit, no turning back, no turning back. Salamat ng marami, Ama. I-bless mo po ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samang panalangin. Amen. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Tayo po yung makakaupo na at tayo ngayon ay magkakaroon ng komunyon at pinapasalamatan natin ang ating Panginoon sa mga kapatid po natin na sa atin ay maglilingkod ngayong tanghali pong ito. Si Brother Guides sa kanyang may bahay at saka si Brother Jay sa kanya pong may bahay. Pagdilingkuran po nila tayo sa gawain po ng komunyon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Praise God. Ito po itong mga kapatid po natin. Isang pribilehyo po. Napakasarap po na mga kapatid po natin ay naglilingkod po sila sa atin. At habang piniprepare po ang ating pong pagsalusaluhan na tinapay at saros, siyang na simbolo po ng katawan at dugo ng ating Panginoon si Kristo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na hinandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Gayon din naman, matapos magapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inom sa sarong ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Saglit muna tayong manalangin, mga kapatid. Ama, sa oras na ito, amin ka naming pinapasalamatan sa tinapay at ng saro, Panginoon, na ito na siyang simbolo, Panginoong Jesus, ng iyong katawan at dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang sakripisyo. Ama, salamat sa kaloob mo ang aming Panginoong Jesucristo. Dahil sa Kanya, natamo po namin ang kaligtasan. Dahil sa pagbuhos ng Kanyang dugo, nahugasan ang aming mga kasalanan. Dahil sa Kanyang mga sugat, kami nagsigaling. Hindi lamang sa pisikal, kundi lalo tigit sa lahat sa spiritual. Ama, narito po ang mga lingkod mo. Salamat po sa kanilang mga buhay. Paglilingkuran nila kami sa pamamagitan ng paghahatid po nila sa amin ng tinapay at ng saro na siyang simbolo ng iyong katawan, Panginoong Isus, na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. I-bless mo po sila at lalo mo silang gamitin sa kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. Salamat ng madami, Panginoon. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Paglilingkuran po tayo ng ating mga kapatid. Hallelujah, Jesus.
no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Because before me, you roll behind me, no turning back, 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 no turning back. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang tinapay at ng sarong ito, mga kapatid, ay ito ay mga simbolo lamang. Ano po? Hindi ito yung katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo. Simbolo lamang po ito. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon na binigyan po tayo ng pagkakataon na maalaala natin ito. Utos po ng ating Panginoon ito na gawin po natin hanggang sa muling pagparito niya. So mga kapatid, tumayong na po tayong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. Ang sabi po ng salita ng Panginoon sa aklat po ng Juan 6:58, ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain na yon. Mga kapatid ko, sabay-sabay po natin kainin ang kapirasong tinapay. At atin na pong isunod ang salo. Amen. Pansamantala po ay natapos na po ang ating gawain ngayong umagang ito. Maraming pong salamat mga magulang at mga kapatid. Patuloy tayo na maglingkod sa ating pong Panginoon. Amen. At hallelujah. Hallelujah. Mamaya ay mayroon pong seminar ang mga kabataan po natin, yung music team. Anong oras kasi yun? At 3 p.m. to 5 p.m. sa mga youth workshop po sa mga youth. So, mga youth, salamat sa inyo. Hamon ito ng paglilingkod sa Panginoon. Give your life to God. Hindi ka magsisisi. So, sa mga gusto, gamitin ko na yung punto na, bigay natin yung para sa Panginoon. Gusto mong matuto? Music, this is the time. So, alas 3 hanggang pong alas 5. Di takmong minuto, oras. Niyo po? So, praise God. Tumayo na po tayong lahat for the benediction prayer, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Itaas natin ang ating kamay sa Panginoon. Muli po, Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig sa amin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Ang lahat ng anak ng Diyos sumigaw ng malakas na Amen and Amen. God bless everyone. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon.